ngunit kayo'y hinirang ko, at akin kayong inilahan upang kayo'y magsilaon, at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang anumang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan, ay may bibigay sa inyo. Then in Galatians chapter 5, verse 22 to 24, natapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinahon, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagtutigil, laban sa mga dayong bagay ay walang kaubusan. Hiling ko po ang ating pastora. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ay lumubulog sa iyo. Maghilingin, Panginoon, ang iyong pagbabasbas sa iyong ito, Sister Nora. Gamitin mo siya, Panginoon, ang instrumento upang maging daluyan ng pagpapala para po sa bawat isa sa amin. Kaya mo ang iyong salita, Panginoon, ay papahayag niya na may kapangyarihan at magkaroon po ng visa sa aming mga buhay. Gaysin po, Diyos, ikaw po magbasbas, Panginoon, sa pandinig at puso ng bawat isa sa amin. Panglubusan kami, Panginoon, tumanggap ng iyong salita at tugunin, O Diyos, ang iyong banal na kalooban sa amin. We trust, Lord God, teaching and preaching of your word. At kung po, Panginoon, patuloy na mataas at kumilos sa amin. Maraming pong salamat sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Ang aking pong topic ay ang Christian attitude. Praise God. Sa ating pong binasa, sabi po dito, in 1 John chapter 15, verse 16, ako'y hindi hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. At aking kayong inilahan upang kayo'y magsilaon, at magsipagbunga upang manatili ang inyong bunga, upang anumang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan, ay ibigay sa inyo. Praise God. Mga kapatid, bawat isa sa atin, ang Diyos ang humilang sa atin. Ang Diyos ang tumawag sa atin. At nandun po mga kapatid, sa bawat isang tinawag ng Panginoon, tayo ay tumanggap sa Kanyang tinatawag na kaligtasan, na ang tinatawag na pagsisisi, bautismo, at tatanggap na banal na Espiritu ng ating Panginoon. At sa bawat pagtanggap natin, mga kapatid, mayroong tinatawag na Espiritu ng Panginoon na siyang nananahan sa atin. At ang Espiritu ng Panginoon ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan upang mapagtagumpayan natin ang lahat na dumadaan na pagsubok sa ating buhay. At sa Espiritu ng Panginoon ay may tinatawag na bunga ng Espiritu. Nandun po mga kapatid, yung bunga ng Espiritu, gusto ng Panginoon makita sa bawat isa sa atin. Sabi po dito mga kapatid, gusto ng Panginoon na yung bunga ay magbunga sa ating buhay, sa kanyang mga anak. Sapagkat nandun ang isang Kristiyano, kailangan magbunga dahil kung hindi magbunga, ito ay puputulin. Sapagkat nandun po mga kapatid, gusto ng Panginoon bawat isa sa atin ay magbunga. Dahil ang Panginoon, siya ang tunay na puno at tayo ay sanga. Ang sabi po sa John chapter 15, verse 1 to 5, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na nasa akin ay hindi magbubunga ay inaalis niya, at ang bawat nagbubunga ay nililinis niya upang lalo magbunga. Kayo'y nilinis sa pamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalitan. Kayo'y mananatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi nagsisabag-bunga sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo'y maliban kayo'y manatili sa akin. Verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang sanga. Ang nanatili sa akin, bubunga ng parami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Bawat isa sa atin, mga kapatid,
ay mayroong pagbubunga ng Espiritu Santo. At nandun po mga kapatid, bilang isang tao, wala tayong magagawa sapagkat tayo ay kung wala ang Panginoon, wala tayong kwenta. At nandun po mga kapatid, sabi nga, kung puso natin ang ating susundin, ang puso ay mandaraya. Ito'y mandaraya at totoong masama. At nandun po mga kapatid, ang Espiritu ng Panginoon, siya ang nagbibigay sa atin ng buhay upang mas lalo tayong magkaroon ng lakas sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga kung binasa natin kanina, in Galatians chapter 5, verse 22 to 23, na ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandarang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Praise God. Sabi po dito mga kapatid, sa bawat hakbang natin sa ating pamumuhay, every day, yung bunga ng Espiritu, ini-expect ng Panginoon sa atin. Meron tayong mga kapatid, we're faithful, diba? Faithful tayo. At ito, pag naki-faithful tayo, nandun ang Panginoon nalulog mo. Nag-drink siya. Tapos hindi natin pinabuhay ang bunga ng Espiritu. At nandun po mga kapatid, una sa kanyang ibinigay, ang bunga ng Espiritu ay ang pag-ibig. Ito daw po ang most basic element ng Christian life. Ang pag-ibig. Sapagkat sa pag-ibig, dito daw tayo minumotive ng ating Panginoon. Hindi ba kayo nagtataka? Kahit bago o matagal na, sinusubukan ng Panginoon, love your enemy. Kahit minumura ka na, kahit sinasaktan ka na, kahit pinagkikismis ka na, pero ang sabi ng Panginoon, love your enemy. Diba bilang isang tao, napakasakit. At pag dumarating ang ganung pagkakataon, yun yung time na kailangan itulong natin sa Diyos. Lord, tulungan mo ako bumahalin at kaaway ko. Pag-umat nandun, ginagawa niya sa akin, alas hindi ko makaya. Di ba kahit sa mga kaibigan natin, sa mga kaopisina, mayroong pagkakataon, pinagtutulungan talaga tayo. Yung mga nagtatrabaho sa mga hindi ka parehong mananampalataya, yun na yung time na tinatawagan ng Panginoon, lumuhod ka at ipanalangin mo ang iyong kaaway. At alam niyo mga kapatid, pag naranasan mo na ipanalangin mo yung kaaway, iiyak mo siya at itulong sa Panginoon. Doon natutuwa ang Panginoon dahil nagmamanifest ang bunga ng Espiritu sa ating mga. Sapagkat sabi sa Romans chapter 12 verse 9, ang pag-ibig ay naging walang mapagkubabaw, kapuotan ninyong masama, makisalig kayo sa mabuti. Ginagawan kayo ng masama, suklihan niyo siya ng mabuti. Nalito ko mga kapatid yung isang bagay. The more na daw na sinasaktan ka ng isang tao, the more mo daw siyang patungan ng baga sa ulo. Alam niyo yung patungan ng baga? Ibig sabihin, pag sinasaktan ka niya, ibigay mo ba sa kanya yung kaliwa o kamay? Yung pati, ibigay mo sa kanya lahat. The more na sinasaktan ka niya, the more kang mabait sa kanya. Kahit minumura ka niya, ipakita mo pa rin, you are a Christian. The attitude, mga kapatid, you are a Christian. So, yung attitude mo, kailangan Kristiyano. Kahit minumura ka na ng boss mo. Mayroon mga kapatid dito, may mga boss, minumura na sila. Dahil minsan nagkamali, o minsan naman dahil sa hindi nagawa, o mainit ang ulo ng boss. Di ba mainit? Pag mainit ang ulo niya, kasi tayo nakapektuhan. Pero lagi natin tatandaan, God expected ng attitude natin makita ang bunga ng Espiritu. Kasi may mga Kristiyano na pag nagkagano na yung boss, ba't sila mainit ng ulo? Dadali lang galit din sila. Kinabok, mga kapatid, hindi daw po nalulugod ang Panginoon. Hindi nalulugod ang Panginoon. Sapagkat ang Diyos natin, 24 hours nakatuwid sa bawat isa sa atin. At
sa atin, mga kapatid, ikinuwento po niya ang love. Kahit yung kapitbahay natin, kahit may kapitbahay natin, parang kunsumi ka na. Dahil kapitbahay na, minsan basura, natapon sa tabi ng bahay mo. Diba? Pero sabi nga, the more na pinapakita mo ang love, the more na nahihigit ang puso na at nakikita niya ang pagbubuhay ng Kristiyano sa iyong buhay. At nandun po mga kapatid, bilang isang Kristiyano, isa daw po yung love na makakapag-akal tayo ng kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Kasi, mga kapatid, di ba, mayroong mga Kristiyano, the more na sinasaktan, the more na dumudulog sa Panginoon umiiyak, the more na pinapanalangin ng kaaway, at nagiging mananampalataya ang kanyang kaaway. Kasi mga kapatid, nandun ang Espiritu ng Panginoon. Pero kung hindi tayo namumuhay ng bunga ng Espiritu ng Panginoon, hindi natin madadala yung mahal natin sa buhay, hindi natin madadala yung kaibigan natin na gusto natin dahil. Kasi mga kapatid, nakatingin sa atin ang sanlibutan. Kung ano ang response natin, kung mayroong taong umaapi sa atin, ano bang gagawin natin? Magre-react ba tayo? O tutulog natin siya sa harapan ng Panginoon? Ipanalangin at iiyak sa kanyang sa paanan ng Panginoon. Sa pagkasapanan ng Panginoon ay mayroong kalupan. Praise God. So nandun po yung love na ibigay sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Romans chapter 5 verse 5, ang pag-asa ay hinihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nakalulubos sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu na ibinigay sa atin. So, ang love ng Panginoon ay nasa atin. Hindi mga kapatid nawawala dahil lahat tayo ay may Espiritu ng ating Panginoon. Pangalawa po, na bunga ng Espiritu ay ang tinatawag ng kagalakan, joy. Mga kapatid, sabi po, sapagkat ang karya ng Diyos ay hindi sa pagkain o sa pag-inom, kundi sa katwiran at kapayapaan at kagalakan ng Espiritu Santo. In Romans chapter 14, verse 17. Mga kapatid, kung may Espiritu ka ng Diyos, mayroon kang kagalakan. Mayroong kagalakan na kakaiba sa atin na wala ang sanlibutan na hindi kaya ibigay ng sanlibutan. At yung kagalakan yun ay pilit inahagaw ni Satan sa atin. Pero ang sabi nga po mga kapatid, yung Holy Ghost ang nagbibigay ng joyful, nakakaibang joy. Pag dumadanas tayo ng mga pagsubok, pag nagpuri na tayo sa ating Panginoon ng ilagan, mayroon ka ng joy na nasa puso ko, na sa kabila ng pagsubok, ay mayroong joy na ibibigay ang ating Panginoon. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 8, na hindi ninyo nakita ang sa inyo'y iniibig, na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon man may isang nagsisampalataya na totoo na may galang na sayon at luspos ng kaluwalhatian. Ang ating Panginoon, mga kapatid, na iniibig natin, pagkat hindi natin nakikita, pero alam natin pag nagsamba na tayo sa ating Panginoon, may kakaiba na nararamdaman tayo na parang nandun yung pag-alok ng Panginoon sa atin. Nandun yung kagalakan natin, nandun yung pagsasalit natin na sabayin natin ang ating Panginoon. Praise God. Ito yung joy na to, maraming circumstance, mga kapatid, na ini-expect ng Panginoon sa atin. Sapagkat pag dumarating yung pagsubok, nandun ka na, nakamukmok sa isang tabi. Parang nawalan ng sarili, yung parang nawalan ng namatayan, gano'n. Parang nandun na siya nagbumukmok. Mga kapatid, hindi daw ini-expect ng Panginoon na gano'n yung attitude natin. Ang gusto ng Panginoon, the more na nasa pagsubok, the more kang magpuri, the more kang maging galang, the more sa harapan ng ating Panginoon, sapagkat mayroong joy na binigay ang ating Panginoon. At number one po, mga kapatid, na halimbawa ay itong si David. Si David po,
dahil siya'y nagtatago kay King Saul. So nandun si David kung saan-saan. Pero nagbibigay sa kanya ng kagalakan pag naiisip niya na kasama niya ang Diyos sa kabila ng pagsubok na dumating sa kanya. At nandun po mga kapatid, na yung joy na nasa kanya ay hindi kayang alasin ng kahit sino. Dumanas man siya ng hirap, nandun pa rin yung kagalakan. Mga kapatid, papansin mo ba? Naalala ko, pag may pagsubok, umawit ka, takang-takang ka ang believer, ito meron ng pagsubok na matay na, awit mo, awit na awit. Parang ang siya-siya, awit din na matayan, di ba? Kasi merong joy na nasa atin na hindi kaya kunin ni Satan. Napilit niyang kukunin, kung ikaw kaya magmumukmuk doon, mawawala ka ng joy. Pero kung isipin mo, be positive, may galak akong ibinigay ng Diyos. Alam mo kung dapat akong magpuri sa kabila ng pagsubok na dumating sa akin. Ang Diyos ay kasama ko, dapat ako magpuri na may kagalakan sa harapan ng ating Panginoon. Mga kapatid, yung joy na yun, every day, ine-expect ng Diyos sa ating mga buhay. Praise God. At sa pag-expect niya, every day, nakatingin siya sa atin. Pag dumating kaya pagsubok sa isang anak na to, ano kanyang response niya? Mga kapatid, nandun kalimutan na every day, may joy tayo. Pag-isip mo pa lang sa umaga, Lord, may galak ako na ibinigay ng Diyos. Lagi mo sa isip mo, may galak ako. So, ang gagawin mo, pag-isip mo sa umaga, awitan mo na ang Panginoon. Awitan mo ang Panginoon na mayroong pag-unawa sa inaawit mo. Dahil the more na umawit ka sa Panginoon na may pag-unawa at kasama ang pagpupuri, bababa ang presensya ng Diyos sa harapan mo at mararamdaman mo ang comfort ng Panginoon na ibibigay mo sa tinumaga na ikaw yung bumulong sa Kanya. Praise God. Hallelujah. Pangatlo po mga kapatid, ang tinatawag na kapayapaan. Ang kapayapaan daw po ay napakaswerte bawat isang anak ng Diyos. Dahil yung kapayapaan na yun, meron bang nagpapalit ng mundo, pero ikaw, kung may kapayapaan kang galing sa Panginoon, ikaw ay titiwala at magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Bagamat sabi nga yung sa sanlibutan, nagkakagulo sila dahil nandun na merong kaguluhan, nagkakaroon ng paglindol, nagkagera, pero ikaw na may kapayapaan, ay nandun ang tiwala mo sa harapan ng Panginoon. Praise God. Praise God. Sabi po mga kapatid, ibinigay ni Jesus ang kapayapaan sa bawat isa sa atin. Ang sabi po sa 1 John chapter 14, peace I give to you, my peace I give to you. So mga kapatid, nasa atin ang kapayapaan. Hindi tayo kailangan magpanik. Pag mayroong something wrong na nangyayari sa ating pamilya, dumulog ka lang sa Diyos, sapagkat siya ang Diyos na magbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Praise God. Yung kapayapaan daw po na ibinigay sa atin, ito ay bunga ng Espiritu na hindi kayang kunin o hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Na yung kapayapaan yun, mga kapatid, na nagbibigay sa atin ng courage na sa lahat ng bagay, ang Diyos, siya ang kapayapaan, ang Diyos ang bibigay sa atin ng kalma. Naalala ko mga kapatid, yung one time na inatake mo, parang nagkaroon ng problema ang aking father. Parang sabi natin inatake, mild stroke. Taranta na yung stepmother ko. Taranta na siya syempre. Pero yung isang, kasi wala ako doon, yung kapatid ko na mananampalataya, alam mo ginawa niya? Nagkalma lang siya, tahimik syempre. Kalma. Ang ginawa niya, nag-pray, itutulog ang aking ama, at nandoon, nagkaroon ng himasmas, at nandoon na hindi, yung na milestone ng malala, milestone na light lang,
So, ibig sabihin, nandun kasi yung mananampalataya. Pero kung lahat yun ay di mananampalataya, tarantana, pati yung pasyente, nagkaroon ng problema. Dahil meron tayong kapayapaan, ang Diyos, ang siyang nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Sunod po mga kapatid ang pang-apat, ang pagpapahinugon o tinatawag na long suffering. Bawat isa sa atin hindi exempted sa long suffering. Lahat tayo ay dumadaan ng iba't ibang klase ng pagsubok na ang pagsubok na ang pagsubok sa akin, iba sa pagsubok ng pastora, iba sa pagsubok ng Stayele. Kasi iba ang level ng faith natin sa harapan ng Diyos. Hindi ba ay pareho? Merong mga long suffering na karamdaman. Merong long suffering sa pamilya. Merong long suffering sa trabaho. Kasi nandun, inaalaw doon po ng Panginoon ang long suffering to test your faith. So, huwag ka nang magtaka. Kung dumarating ang tinatawag na long suffering sa buhay mo, sapagkat God test your faith. Dahil the more na tinitest daw po tayo ng Panginoon, the more na nakikita kung ano ka sa harapan ng Diyos. Totoo ka bang naglilingkod o pabalik-balik na paglilingkod? Totoo ka bang anak ng Diyos o on and off kang anak ng Diyos? Mga kapatid, bawat isa sa atin, huwag kang magtaka kung may pagsubok sa iyo yung dumating na malaki. Bakit? Kasi ganun katiwala ang Diyos sa iyo, ganun kataas yung faith mo, kaya ganun kataas din ang pagsubok sa iyo. Bawat isa sa atin, kahit bago at mga matatagal na, mayroong level ng pagsubok. Yung panahon ni Job, sa panahon natin ngayon, mawala ka ng pamilya, mawala ka ng ari-arian, nandun pa, yun yung kataas ang faith ng Panginoon. Ayun lang ni Job sa kanya, si Job, na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Pero nakita nyo, yung babasahin mo yung bukog Job, may tiwala ang Diyos kay Job. At pinagmamalaki na yun kay Satan. So, bawat isa sa atin, meron tayong level ng faith. Iba ang pagsubok na lumating sa atin, iba ang pagsubok na lumating kay Laban. Iba ang pagsubok kay Kuya Nestor, iba ang pagsubok nila at Miner. Kasi mga kapatid, yung long suffering to test your faith. At nandun po sa long suffering, mga kapatid, katulad daw po ng example na ibinigay ng Panginoon, siya mismo nang dumanas ng long suffering, na hindi natin talagang dumaan siya. Ikaw kaya na sugat-sugatan yung iyong likod na talagang halos pati buto-buto mo ay naabutan nung parang latigo na mayroong mga nakalagay sa dulo. Tayo nga, isang maling na sugat, talagang iyak na tayo, di ba? Mas lalo ng Panginoon, sobrang suffering ang dinanas ng ating Panginoon. Pero nandun po mga kapatid, anong kanyang ginawa? Hindi niya kinalimutan ng manalangin dahil yun lang yung tanging paraan para makalampas siya sa long suffering na dinanas mo. Sa bawat isa sa ating mga kapatid, huwag daw po natin kalimutan ang manalangin dahil everyday may yung hinahanda si Satan na pagsubok sa atin. Kaya kailangan tayong maging handa sa bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kaya nga lagi yung sinasabi, kailangan manalangin eh. Nabasa ko na kanina yung sabi na, kailangan kang manalangin kung kaya mo daw 7 times manalangin a day para lamang dumulog sa harapan ng Panginoon. Kasi nakinig ako ng preaching kay Reverend Kilgore. Nandun po sabi niya, kung kaya mong manalangin ng 7 times, gawin mo. Mga kapag sabi ko, Lord, parang lahat na inandun na lang sa nanalangin. Sabi ko, Lord, ganun ba? Sabi ko, gusto mong maabot ang talagang ng Panginoon, nakikilos sa buhay mo. Gawin mo. So, nandun po mga kapatid, sabi ko, Lord, ganun po pala, Lord. Daw mo na gusto mong tumulong sa harapan ng Panginoon. Daw mo na
mamanifest, Panginoon, sa iyo. Sapagkat mga kapatid, yung long suffering, isa yun sa pag-test sa ating mga faith sa harapan ng Panginoon. At God expected na yung long suffering ay makikita sa ating mga buhay. Sapagkat bawat isa sa atin ay meron tayong long suffering. Praise God. Sabi nga po dito, in Galatians chapter 6 verse 9, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. So mga kapatid, lagi nating tandaan, lahat ng dinadanas natin, aanihin natin sa harapan ng Panginoon. Lahat ng dinadanas natin, ano mang pagsubok, pag makikita mo, bago kang mananampalataya, yung mga dinanas mong pagsubok pagdating ng panahon, ay years, makikita mo na ikaw na pala yung nagkakalful sa kapatiran kasi pinadanas sa iyong Panginoon. May purpose ng Panginoon kung bakit dinadanas tayo sa ganitong pagsubok. Kasi nandun na tayo ang mga example ng mga mananampalataya sa harapan ng Panginoon. At alam niyo ba mga kapatid, bawat isa sa atin, mayroong mga di mananampalataya na nakatingin, na nagiging inspirasyon tayo sa kanilang pamumuhay. Hindi natin alam yun, di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, yung long suffering ay binigay niya na maging bunga ng Espiritu na gusto niyang makita sa bawat isa sa atin. Panglima po ay gentleness o kagandahan loob. Ang gentleness daw po ay kind. Hindi yung bara-bara na tawag. Hindi yung dalas-dalas. Ang tawag na yung no rush. Yung walang yung nandun yung tinatawag na mahinahon. Amen. Mahinahon, mayroong kagandahan loob. Mga kapatid, kung ikaw kaya, nang biglang mayroong sumampal sa iyo sa harapan mo, anong gagawin mo? Magiging mahinahan ka ba? O mag-react ka? Diba? Gulat ka, tapos parang shock na shock ka. Ano yung response mo? Magwala ka ba? Sampalin rin ba yung sumampal sa'yo? Ganun din po mga kapatid. Ini-expect ng Panginoon ng mahinahan. Alam niyo mga kapatid, naalala ko, mayroong pastor na, mayroong unbeliever na tumaan yung pastor, parang siguro sa naliban ng kaaway, minura-mura niya yung pastor kung ano nung pinagsasabi niya. Siyempre, bilang isang pagkatawang tao, eh, mura-murahin ka pa sa harapan ng maraming tao. Ano yung response mo? Ang ginawa ng pastor, natahimik. Umalma, siyempre. Pero deep inside, masakit. Diba? Umalma. Tumahimik. Ang ginawa niya, tumingin lang. Tapos, hinintay niya na yung nagsasalita sa kanya, minura-mura talaga siya. At ano yung nangyari? Tumahimik siya, umuwi siya. Sabi ng kapitbahay na kawawa naman yung pastor na nila. Ang ginawa ng pastor, pagdating niya sa bahay, dumulong sa harapan ng Panginoon. Umiyak. At sa kanyang Panginoon, Lord, tulungan mo ako dahil sa gabi ng pagkakataon, alam ko, sinusubukan mo ako. Sabi niya, umiyak sa Panginoon. Sa pag-iyak ko, nilabas ko yung sama ng loob ko. Siyempre, sinubong niya lahat sa Panginoon. Sabi niya, Lord, pagpalain mo yung tao yun. Pagpalain mo siya. Kasi sabi sa Bible mga kapatid, pagpalain mo at ipanalangin mo ang mag-ufig sa'yo. Pinanalangin niya. Dinulog niya sa Panginoon. Binigay niya sa Panginoon. Lord, ikaw nang bahala sa tao ko. Pagpalain mo siya. Nagulat na lang siya after 1 week. Namatay yung tao na sumampat at namiras niya. Ano niya ginagawa ng pastor ng time na yun? Nagbibigay lang ng praise. Eh hindi niya alam kung Christmas pala yung bibigyan. Sabi niya, kilala mo ba ako? Sinuntan ko siya agad. Tapos ulit ko muna. Sabi niya, eh syempre, tapos kung sinabi nung mga kapatiran, pastor, kung Christmas po yan. Hindi niya kasi alam. Pero
Tapos after 1 week, dahil ang Diyos na ang nag-judge sa kanya, pinatay siya ng pamilya. So nandun po mga kapatid, ipaglalaban tayo ng Diyos na may meron tayong Diyos na nag-compete, may naglalaban tayo. Hindi ka nag-dispatch, pero ang Diyos, kitang-kita niya ang damdamin mo. So nandun po mga kapatid, kaya ngayong kagandahan doon, parang na-bless yung mga kapatid nandun sa pastor. Kasi pag nagawa ng pastor, sabi ko, pastor, anong reaction mo? Nanahimik, nag-pray. So nandun yung kagandahan doon. Nandun yung mahinahon, hindi siya nag-react. Hinayaan niya ang Panginoon, ang siyang kumilos sa tao niya. So ang Panginoon na nag-atop sa tao niya, namatay siya after tinatake sa puso nang walang kadahilan. So pag bubulog ang alam ng Diyos, mayroong magagawa ang paglapit mo sa harapan ng ating Panginoon. Praise God. Number 6 po mga kapatid ay ang kabutihan. Ang kabutihan po ay isang qualities na dapat makita sa mga anak ng Diyos. Kung may nakita kang pulubi, tatalikuran mo ba? Nakita mo yung matanda nakatun sa isang sulok, ano gagawin mo? Bibigyan mo ba ng pera? Bibigyan mo ng pagkain? O takutan mo? Mga kapatid, sabi nga, kung ano yung ginawa mo sa mga tao, yun yung ginawa mo sa Panginoon. Kung nagbigay ka ng tinapay sa mga tao, ang Diyos ang binibigyan mo. Kung dinamitan ka ang isang tao, ang Diyos din ang binibigyan mo. Pag binigyan mo siya ng isang basong tubig, ang Diyos ang binibigyan mo. Kaya nga nandun po mga kapatid, sa isang Kristiyano, laging ina-expect ng Diyos yung kagandahan mo, hindi nagmamalaki, hindi nagmamataas. Kahit meron, kasi mga kapatid bilang isang tao, di ba, pag dumadaan tayo sa mga pagsubok, yung pagiging isang, yung bunga ng Espiritu, nawawala sa atin. Hindi ako excited yung kasama ko doon. Nawawala sa atin yung bunga ng Espiritu. Lalo daw pag mainit ang ulo natin, o merong something mga kapatid na nagbibigay sa atin ng sakit ng ulo, yung bunga ng Espiritu, hindi nakikita sa atin. Praise God. Yun daw kung kagandahan, ay kabutihan. Ang Diyos natin, Diyos ang kabutihan. So, siya yung Ama, tayo yung anak, God expected na mayroong kabutihan sa puso natin. Hindi mapagmalaki, hindi mapagmataas, marunong magbigay, marunong umunawa. Nandun na lahat ba? Nandun na lahat, mga kapatid, bilang isang Kristiyano. At bawat isa sa atin, mga kapatid, yung goodness na ibinigay ng Panginoon nasa atin. Gamitin daw po natin ito at huwag tayong maging masungit kahit na nakakainis na. Parang yung sabi natin, sobrang sungit na, grabe to. Diba? Pero doon pa rin yung pagpipigil, nandun pa rin yung kahamuan, nandun pa rin yung kahandaan mo, nandun yung pagiging isang Kristiyano. Sapagkat na kapatid, bawat sa atin, God expect yung attitude na nandun. Amen. Pag pinong mga kapatid ay ang tinatawag ng faith. Ang faith daw po ay isang spiritual inner man. Faith is our spiritual inner man. Yun daw yung wishful thinking. Parang hindi mo pa nakikita, pero nananampalataya ka na. Parang walang imposible, di ba? Parang yung faith kasi, kunwari, alam mo na wala atin ka ng kita, mga young people. Alam mo may Diyos. Pero pag ikaw ay tumulong sa Panginoon, maniwala ka na mayroong ipuprovide na financial medicine. Yung faith ba na nandun yung gawa? Faith na nandun yung tiwala sa Diyos, na nandun yung prayer mo, at nandun yung tiwala mo na sasagutin ng Diyos yung panalangin mo. Sabi po sa Mark chapter 9,
9:23. Mark 9:23. At sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na sumampalataya. Kung kaya mo, unlimited ang blessing na darating sa iyo. Yung faith mo, kung kaya mo na bibigyan ka ng Panginoon ng 1 million. Sabi mo dito 33, at sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya'y sumasampalataya. Kung kaya mo, yung sabihin, walang limit ang blessing ng Panginoon. Walang limit ang blessing ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo anak niya, siya ang may-ari ng langit at lupa, gaano kayaman ang Diyos? So, yung sabihin, kaya ibigay ng Diyos yun. Kung ang mga perlas na iba't ibang perlas ng Diyos sa langit. So, tayo ng anak, pag humili tayo sa Panginoon, diba, hipong-hipo ang puso ng Panginoon? So, kahit sa material, physical, financial, emotional, spiritual, everything na nasa atin, kaya ng Diyos ibigay. Nalala ko kayo kapatid, kung ang patay na, kaya niyang buhayin. Gano pa kaya kapag nahiniling tayo sa Panginoon? Kung ang patay, mayroong himala pag pinalala ng anak ng Diyos. Di ba? Naalala ko mga kapatid, yung nangyari kay Winston King, yung napakinggan yung testimony niya, isa na siyang patutungo na nandun na, namatay siya na sa airport, at nandun na pinag-pray siya, hindi nahiya yung mga anak ng Diyos sa airport, nagsinuhulan sila, at ipinalangin nila si Reverend Winston King. So, ibig sabihin, pag tumulog ang anak ng Diyos sa harapan ng Diyos, mayroong kasagutan sa harapan ng Panginoon. Bawat isa sa atin, meron tayong kapangyarihan, pananalangin, na wala ang sanlibutan na nasa atin. At nandun po mga kapatid, yun daw pong faith, we cannot please God kung wala tayong faith. Kailangan daw po na meron tayong paniniwala na mayroong Diyos. Yung bang, totoo naman may Diyos, di ba? At ang Diyos natin, siya ang lahat ng source, ng lahat ng bagay. At yung faith na nasa atin, yun yung laging tinitignan ng Panginoon. Kung ang faith ba natin bumababa, tumataas. Ay, yung makakaibang din ng mga kapatid. Yung bang pananampalataya mo, nagda-down o papataas. Pagpapunta ng mga kapatid, dilingin mo sa Panginoon na itaas niya yung faith mo. Pero expect na may pagsubok na darating sa'yo. Pag na-expect ka na may pagsubok sa'yo, ibig sabihin, tinataas ng Panginoon yung pananampalataya. At pag bumababa na yung pananampalataya mo, mayroon kang pagsubok na dumarating, di ba? Kasi nakikita ng Panginoon, bumabagsak ang aking anak. So, kailangan kong magpadala. Kaya nandun yung pagpapahintulot niya sa mga mananampalataya na magkaroon ng pagsubok. Pero, magtaka kayo, kung wala ng pagsubok sa buhay mo, isipin ninyo, bakit kaya walang pagsubok? Meron ba akong pagkukulang sa Diyos? Ibig sabihin po, nakasabili natin ang sarili. Sapagkat sa pagsubok, doon nakikita ng Panginoon at nadidevelop yung faith natin sa ating Panginoon. So yung isa sa mga ng Espiritu, ang pananampalataya. Pananampalataya na tayo lang ang may pananampalataya sa Diyos. Yung pananampalataya, you and God ang nakakalam ng pananampalataya sa harapan ng ating Panginoon. Ang wala pong mga kapatid ay ang weakness, makamuan. Sabi po sa Matthew chapter 5 verse 5, blessed are they that they shall inherit the earth. Lahat daw po ng may kamuan ay hindi kasi
kasi lahat ng Kristiyano, maamo. Meron yung parang, pagdating mo parang, iba ang dating, hindi maamo ang dating. Pero ang sabi po mga kapatid, lahat tayo ng Kristiyano ay meron tayong espiritu ng kaanuhan. At nandun po mga kapatid, yung fruit na yun daw po, ang number one example ay itong si Moises. Noong nagkaroon ng problema, nung nailabas ni Moises sa Egypto ang mga Israel, mayroong nagreklamo kasama si Kor. Diba? Si Kor ay nagreklamo. Nasabi niya, saan tayo? Dapat doon na lang tayo sa Egypto. Dahil dito wala tayong bibingan, nag-rebelde sila. Pero nandun anong ginawa ni Moises? Bakit mayroong nagre-rebelde sa time ni Moises na yun? Hindi daw po siya nanatili siyang tahimik. Siya daw po yung example na mayroon siyang espiritu ng kaanuhan. Hindi siya nagsalita, nanahimik lang siya at dumulog sa harapan ng Panginoon kung anong gagawin. Hindi siya nag-react. Itong si Moises, nung time na yun, nung bumalik na siya dahil yung nahati ang Israel. Dahil itong si Kor, parang marami siyang nahatak ng mga Israelites para mag-rebelde. At nandoon, sabi ni Moises, sige, nung natapos na siya kumulong sa harapan ng Panginoon, sige, dito natin malalaman kung sino ang sa Panginoon at kung sino ang hindi sa Panginoon. So nandoon, nung matapos silang nag-pray, biglang bumuka ang lupa at kinain sila Kor. So ibig sabihin mga kapatid, ibigay natin sa Panginoon ang lahat na nangyayari sa ating buhay. Sapagat ang Diyos is the God of judgment. Is the God of judgment. Pang-last po mga kapatid, ang tinatawag ng temperance. Self-control o pagpipigil. Ano lahat tayo ay may self-control? Lahat tayo mga kapatid ay dapat may self-control. Sapagkat ang sabi sa 1 Corinthians chapter 9 verse 25, every man that strive from the mystery is temperate in all things. Mayroong pagpipigil, mayroong control mga kapatid. Amen. May control ang bawat isa sa atin. Una, paggalit ang isang tao, salita ng salita. Diba? Salita ng salita ko, ano yung sinasabi? Walang control. Kaya nga, ang Panginoon ay kinuha niya yung bila na siyang maging simbolo na nakatanggap ka na ng Espiritu Santo. Bakit bila? To control your whole body. Dahil ito ang pinakamatindi kalaban natin. Ang ating bila. Diba? Itong bila, ang ginagamit natin pagsamba. At ito yung ginagawa natin pag nagkagalit tayo, kung meron tayo kinakagalitan o kinaibisan. Ito daw po yung ginagamit panglait at pagpuri sa Panginoon. Kaya ito yung kinuha ng Panginoon na kailangan, pag ikaw ay nagsalita ng iba't ibang wika, nandun yung pagsasalita, na mismo yung dila mo, na hindi mo makontrol ang Panginoon lang. So, kaya nandun po yung tinatawag na self-control, yung number one is dila. Dahil kahit matagal ka ng Kristiyano, di ba? Pag ikaw ay nagalit o ano man yung problem, daldal ka ng daldal, walang self-control. At nandun po, kaya nga ibinigay ng Panginoon, na pinakalas na buka ng Espiritu, ang temperance, dahil kailangan natin magkaroon ng self-control. Praise God. Self-control, yung Espiritu na nasa atin, na siya nagbibigay sa atin ng control ng kapatid. Praise God. Ang isang Kristiyano daw po mga kapatid ay dalawa lang. Even sa spirit o sa flesh, mga kapatid, ang control. Minsan, pag nakakalimutan natin, dumulog sa harapan ng ating Panginoon, nandun daw po mga kapatid na yung flesh na lumuna sa atin. Sapagkat wala yung control ng Espiritu. At bawat isa sa atin, gusto ng Panginoon, ipakontrol natin ang ating sarili sa Espiritu ating Panginoon. Praise God. Mga kapatid, ang Diyos natin, gusto na
tayong pagpalain. Gusto niya tayong maging holy, maging banal sa kanyang harapan. Gusto niyang ingatan o yung pagsasalita natin. Kaya ngayon nabasa ko na, Lord, gawin mo sa sounds na yung lupang bibig mo ay gawin mong bukan ng buhay sa kapatid mo. Kasi pag nagsalita ka, nagbibigay ng encouragement, nagbibigay ng buhay, kahit sa kaunting salita, nagbibigay ng courage sa isang tao. Pero pag discourage, lahat ng lalabas sa iyo discourage, hindi nakakapaglit ang mga kalunan. Praise God. Sa ating binasa kanina, in John chapter 15, tayo yung sanga. Diba? At bawat sanga ay ni-expect ng Panginoon na magbunga. Ang sabi po sa John 15 verse 2, ang bawat sanga na sa akin, ang bawat sanga na sa akin na hindi nagbubunga ay aalisin niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nilinis niya na lalong magbunga. Praise God. Mga kapatid, sometimes, sa pamumuhay namin bilang isang Kristiyano, gusto ng Panginoon magbunga tayo. Hindi ko alam kung bakit ito yung tinuturo naman. Maraming beses na tinanggihan ko ito. 3 beses akong pumasok sa kwarto, mga kapatid. Pero lahat ng nakuha ko ay sa akin sinasabi, ang bunga ng Espiritu. Mga kapatid, kayong nakakaalam ng Kristo. Kayong nakakaalam ng everyday na pamumuhay mo sa Panginoon. Kung nagmamakas ba ang bunga ng Espiritu sa buhay. God expects something sa ating buhay. Gusto ng Panginoon magbunga tayo. Pero kung walang pagpapasakop sa Espiritu ng Panginoon, hindi tayo magbunga. At kung meron tayong Espiritu ng Diyos, yan natin magbunga ito. Praise God. Hindi nito pagbasa sa tatanong. Ang sabi ko sa John 15 verse 7, kung kayo'y magsipanatili sa akin at salita ko'y magsipanatili sa inyo, hindi ninyo anumang ibigin at gagawin sa inyo. 1 John 4:22, at anumang inyong hingin, tinanggap na natin sa Kanya sapagkat tinupad natin ang Kanyang utos at ginawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Ikaw ang nakakaalam sa everyday na pamumuhay mo, nalulugod ba ang Diyos sa iyo? Nami-please mo ba ang Panginoon sa everyday na pamumuhay mo? O nangunguna sa iyo ang banal? Mga kapatid, yung bunga ng Espiritu, ina-expect. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa atin pong pagdulog sa Panginoon, mga kapatid, let's sing a song to Him. Change me, Lord. Change me, Lord. Don't let me stay the same. Hallelujah. Hallelujah. Lahat po tayo, mga kapatid, ay tinatamaan sa salita ng Diyos. Salamat kung may sakit tayong nararamdaman. Salamat kung nakikita natin ang ating sarili na, Lord, mali ako sa kayong aspeto. Nawa, i-recognize po natin ang ating mga pagkakamali, ang ating mga kahinaan, at patuloy tayo magpabasyo sa Panginoon. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Patuloy lang natin hayaan ang Kanyang Espiritu magbigay ng kontrol at bumagos sa aming mga buhay. Hallelujah! 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 Change the Lord. Change the Lord. Change the Lord. Hallelujah! Change the Lord. Jesus! Don't let me stay the same. Oh,
Hallelujah. Let's pray for ourselves also. At hilingin natin sa Diyos na ipagkaloob niya sa atin ang bunga ng Espiritu. As we go on to perfection, God will check us again and again on the kind of attitude, kind of character, hallelujah, we must possess in our lives. Hallelujah. Narito kami, O Diyos. Patuloy na nagpapabago, Panginoon. Hayaan mo ang kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu ang siyang kumontrol sa bawat isa sa amin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Naglay namin ang Diyos ang pag-isip, kapayapaan, ang kagalakan, ang pagkasapat, Panginoon, ang kagandahan loob, ang kaamuan, ang kainahunan, O Diyos. Naglay namin, Panginoon, ang pagpipigil sa sarili. Hallelujah, hallelujah. Lord, hayaan mo magkaroon kami ng pagpapalit sa iyong harapan. Hallelujah, hallelujah. Iba-iba kami ng pag-ugali, O Diyos. Lord Jesus, hayaan mo ang bawat aspeto ng bunga ng Espiritu. Hayaan mong mataglay sa aming pong buhay. Hallelujah, hallelujah. Mayroon kami pong iba-ibang struggles. But Lord, we know that you have given us the power to overcome our weaknesses, to overcome the sins we commit in our lives. Hallelujah, hallelujah. Make us more like you, Jesus. Make us more like you. Hayaan mo, Diyos, na aming sasalaminin, aming tutularan pag-uugali, ay yung pag-uugali, iyong pinamuhay na ikaw po ay nagkatawang tao. Hallelujah. Bukod po, O Diyos, sa mga tao na ginamit mo at ginakitaan ng isang Espiritu na ayon sa iyong kalooban, higit sa lahat, ikaw ang aming dakilang halimbawa. Hallelujah. Lumanon mo kami, O Diyos, na sundan ang iyong mga yapak. Make us Christ-like, Lord Jesus. Hallelujah. Make us more like you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, Jesus. Nagkakatiwala namin sa iyo. Bawat aspeto ng aming buhay. Hallelujah. Bawat bahagi ng
sa kalagayan, sa magulang, sa iyong pamahal. Help us to bear. Help us to bear the fruit of the Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mga tapusin at manalangin, mga kapatid, mahilig po tayo dati. Pero ang ating isipan at puso ay nasa Espiritu na rin. At mananalangin at pagpupuri sa Kanya. Hallelujah. 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 Sing another song to God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ang lahat ng bagay ay bibigyan sa'yo. Hallelujah. 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 Patuloy ng puso ko. Sinasaktan sa kanya. Hayaan natin. Patuloy natin. Ilagay ang kanyang kapangyarihan sa atin. Yes, God.
sa harapan ng ating dakilang Diyos. Panginoon, maraming pong salamat sa patuloy mong panguna sa aming buhay at sa aming pananampalataya. Nawa, O Diyos, ang realization, Panginoon, patungkol sa mensahe ibinigay mo sa gabi ito ay hindi lamang para sa oras na ito, kundi sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon, ay maipaalala mo sa amin, O Diyos, ang iyong mga salita na nahayan. Hayaan mo nga po magbunga kami, O Diyos, ng bunga ng Espiritu upang makita sa amin ang tunay na ebidensya ng pagiging isang Kristiyano at tagasunod mo, Panginoon. Ganon din, O Lord God, nais namin, Panginoon, amin pong hilingin ang mga prayer request, amin pong mga kasama sa pananampalataya. We pray, Panginoon, kay Brother Crispin Lacova, gamat hindi po namin siya kasama sa church na ito. Pero hinihiling namin, O Diyos, ang iyong panguna sa kanyang buhay, na sa kanya pong 7 days na chemotherapy, Lord Jesus. Ikaw po, O God, ang magbigay, Panginoon, ng panguna sa treatment sa kanya. Magkaroon po ng magandang resulta, O Diyos. At hayaan mo, Panginoon, ikaw magbalik sa kanya ng alakas ng pisikal. Ikaw magbigay sa kanya ng kagalingan na mula sa iyo, Diyos. Kaya itinatagubilin po namin siya sa iyong harapan. Ganun din po, Panginoon, si Sister Farah Chavez, O Diyos. Hayaan mo na ang mga test na gagawin rin sa kanya, Panginoon, MRI para po sa kanyang Panginoon, sa pag-check sa kanya pong likuran, O Diyos. Ganun din, O Diyos, breast ultrasound, Lord God, hayaan mo rin, Panginoon, magkaroon ng isang maayos na resulta. Hayaan mo, Diyos, na sumahan niya, Panginoon, ang iyo pong banal na spirito upang sa gayon ang kagalingan na nagmumula sa iyo ay sumahan niya. At ang bawat isa sa amin nga nito, anuman po ang aming mga kahilingan, O Diyos, alam namin, Panginoon, na ikaw ang sasagot. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin na namin ang kasagutan, inaangkin namin ang tagumpay, inaangkin namin ang pagpapalad ng tumula sa iyo. Purihin ka, O Diyos, muli maraming pong salamat. Sa iyo ang pinakamataas na pagpupuri at pagsamba. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Kamayan po tayo sa isa't isa. Tayo sa bawat isa sa We've come to meet you.
Salamat sa pagbabago sa spray mo na kayo sa Lord. Praise the Lord, purihin ka ng ilang Diyos. Salamat Panginoon sa kabutihan mo sa aming buhay. Salamat Panginoon na kami ay ginawa, kami ligtas. Yung binigyan Panginoon ng katiyakan Panginoon sa buhay ng ilang mga. Salamat Panginoon Diyos na kami namin nakilala Panginoon. At ano Panginoon na nagkaroon ng kapayapaan. Ngayon kami o Diyos, higit sa lahat ng magpasalamat kami Panginoon sa kasama o Diyos ng mga church nito Panginoon na muli o God ay ikaw Panginoon ang aming tanaas at ang aming kakilain sa nagawa mo sa buhay ng Pastor Irene. Salamat Panginoon ang ingatan mo sa loob ng maraming taon naman sa mga oras nito Diyos. Salamat po Diyos ang taon pa muli dinagdag mo Panginoon sa kanya po Panginoon buhay. Dalangin po Diyos na kung paano mo siningatan naman ang panahon. Alam ko Diyos na yung kamay hindi maging naisipan siya Panginoon at tuloy ng panghawakan Panginoon. Lord God, extend mo Panginoon maraming taon Panginoon ang kanyang buhay Panginoon na itong Diyos na sinalim na yung pagkaingan na sinalim na yung pagkabayo. Lord God, salamat Panginoon na ikaw ang kanyang dakilang doktor sa panahon ng kanyang karamdaman. Ikaw ang kanyang nagiging Jehovah Shammah sa panahon ng kanyang pinuwang kalungkutan. At ikaw ang Panginoon Diyos ang kanyang kalakasan sa panahon ng kanyang mga kanyang. Kaya dakilang Diyos, pinupuri na namin ng dakila ka namin Panginoon at kilang Pastor ng Diyos na nakamang Panginoon kay Pastor Irene. Kaya alam ko siya ng pinataas, yung pinatulong ng biyay ng pagpapala, sa patuloy na pag-iingat, patuloy na pagkabay, tigil sa Panginoon, patuloy na pagpapala Panginoon sa kanyang buhay. Thank you Lord, sa Pastor Irene Panginoon, na binigay mo Panginoon sa nakong ito na natin sa patuloy ka na napupurihin, at nakalangin.